Tagumpay ang panibagong tangka na palitan na ang liderato ng Senado. Si Senator Alan Peter Cayetano na ang pumalit bilang SP kay Senator Tito Soto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live. Nag-uulat mula sa Senado. Dexter, paano ang naging botohan dyan sa kudeta? Corina, Alan Cayetano in, Tito Soto out. Yan ang nangyari sa ika-62 regular session ng 30th Congress ng Senado ngayong Mayo 11. Sa isang heart-pounding session ngayong hapon, inanunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano na nakakuha na siya ng 13 boto para ideklarang bakante ang posisyon ng mga opisyal ng liderato ng Senado. Dito rin inanunsyo ni Cayetano na pumasok na si Senador Ronald De La Rosa matapos ang 6 na buwang pananahimik para dagdag boto sa bagong mayorya. Matapos ang botohan para bakantihin ang Senate leadership, si Senator Amy Marcos ang nagmosyon para iluklok si Senator Alan Cayetano bilang bagong Senate President. Pero naantala ang botohan matapos sabihin ni Soto na wala na siyang kapangyarihan para i-grant ang mosyon ni Marcos at kanya pang iminungkahi na magtalaga muna ng acting presiding officer. Si Senator Jinggoy Estrada ang tumayong pansamantalang presiding officer para matuloy ang sesyon matapos maputbol ang dating liderato. Sa botohan, pumabor sina Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chis Escudero, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Bongo, Ronald De La Rosa, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada at Tito Soto para maging bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. Siyam naman ang bumoto kay Soto na sina Senators Ping Lacson, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Lito Lapid. Sina Senator J.B. Ejercito at Mig Zubiri naman ay nag-abstain. Agad namang iniluklok si Senator Loren Ligarda bilang Senate President pro tempore. Pero bago pa man makapagbotohan para sa bagong Senate President, nagimbal ang marami sa biglaang pagsipot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenaryo eksaktong 6 na buwan matapos siyang magsimulang umabsent at hindi na nagpakita sa Senado simula noong November 11, 2025. Pero nanggagalaiting Senador Bato ang gumulantang sa Senado kanina dahil nagkasugat-sugat ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay matapos anya siyang harangin ng mga NBI agent sa parking lot ng Senate building at pinigilan siyang makaakyat sa second floor para dumalo sa botohan. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBI. Niresling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit yan ng NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Mag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw pa Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po? Lahat yan trabaho ng senador. Corina, sa ngayon ay nagpapatuloy itong sesyon ng Senado at marami pang pinagdedebatehan. Pero inaabangan natin kung sino ang mailuluklok na bagong majority leader, pero pansamantala acting as majority leader si Senator Joel Villanueva. Corina? So, Dexter, may nakausap ka na bang senador dyan tungkol sa nangyaring kudeta? Hi, Dexter. May nakausap ka na bang Corina, senador? kanina, sa kasagsagan ng kudeta, nakausap natin sa isang ambush interview si outgoing Senate President Tito Soto at sinabi niyang hindi naman siya ganon na sorpresa sa nangyari dahil over the weekend at maging nung nakaraang linggo ay naulanigan na niya na meron ngang mga pagtatangka na siya ay palitan sa pwesto at sinabi nga naman niya sa kanyang statement nitong weekend na siya ay nandyan sa pwesto
para sa kasiyahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado. At kapag hindi na nasisiyahan yung kanyang mga kasamahan, ay maaari siyang palitan. Sumunod nating nakausap kanina, sina Senators Bongo at Senator Robin Padilla, na sinabi nila na ngayon lang hapon nila nalaman na matutuloy pala itong kudeta at pagpapalit ng liderato. Corina? Nagkataon lang na bigla silang nagpakita at pagkatapos biglang nagkaroon ng botohan. Tama? Yun ang sinasabi mo, no? Yun ang sinasabi nila. Samantala, balikan natin si Dexter Ganibe sa Senado. So Dexter, nariyan pa ba ang NBI at hinihintay pa rin, inaabangan pa rin si Senador Bato for an arrest? Sa ngayon, Corina, nandito pa sila dahil wala munang pinalalabas at pinapasok dito sa loob ng Senate vicinity, maging sa Senate building, dahil simula nang maupo ang bagong liderato ay ipinag-utos ang lockdown dito sa Senado. Corina? Okay, so matutuloy pa kaya, Dexter, itong ipinangako ni SP Tito Sotto na forthwith? Nang ibig sabihin, kapag na-transmit na yung impeachment galing mababang kapulungan patungong Senado, ay tuloy-tuloy na ang trial. Kung ating titignan, Corina, ang bagong komposisyon ngayon ng bagong mayorya ng Senado ay halos kahalintulad ng mayorya ng Senado noong pagsisimula ng 20th Congress under the leadership ni dating Senate President Jesus Escudero. At itong si Escudero ay miyembro pa rin ng Senate Majority, bagong Senate Majority ngayon, na siyang nagdesisyon noon. So maaring ma-impluensyahan ang anumang desisyon ng bagong Senate Majority kapag naiakyat na itong Articles of Impeachment galing sa House of Representatives. Yan ay makikita natin sa mga susunod na araw kapag hawak na ng Senado ang bit kaugnay ng impeachment. Ayun, okay, so it remains to be seen. Pero nasa rules yan, di ba? Na kapag pumasa sa mababang kapulungan, kailangan forthwith ay magsimula na ang pagdinig dyan sa Senado. Pero Dexter, paano ngayon kung mahuli o maaresto si Senador Bato? Posible kaya na mabawasan? Yan ang ating hinihintay dahil patuloy ang deliberasyon ng mga senador ngayon kung ano yung kanilang gagawin dito sa arrest warrant na hawak ng NBI na isisilbi dito. Kanina may nagmosyon sa plenaryo bago tayo mag-live na ilalagay sa protective custody itong si Senador De La Rosa. Ang nagmosyon yan ay Senator Rodante Marcoleta. Corina. So magbabago ngayon, Dexter, ang mga chairmanship ng iba't ibang komite. Yan ang ating inaabangan, Corina, isa yan sa mga inaabangan bukod doon sa magiging pagtrato ng bagong liderato ng Senado ngayon sa impeachment, articles of impeachment dito sa Senado. Ang isa nating inaabangan, ang change of chairmanship sa mga key committees ng Senado. At isa na dyan, ang controversial na Senate Blue Ribbon Committee. Ayon, okay. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.